In the holy states of Gibraltar. Ladies and gentlemen, it's my honor to present to you today's bride, the bride, Queen May Moffat. Let's give her a round of applause.
is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Praise God! Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagkakatipuan sa Ayan. Hindi po okay sa The Pride, excited kayo eh. Ayan, tinatanggap mo ba si Queenie bilang iyong maging asawa? Mamahalin mo habang buhay sa hirap at linawahan, sakit at sa karamdaman hanggang kayo ay nabubuhay? Opo. Queenie, gayon din naman, tinatanggap mo ba si Ayan na maging asawa mo? Mamahalin paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sakit at karamdaman hanggang kayo ay nabubuhay? Yes po, Pastor. Okay, harap na ulit kayo dito. Pwede na kayo muupo. Hanggang araw na ito ng kasalan, meron mo ba? Magsabi na. Meron mga habol. Kung wala po, ay manatili na lamang po na ito ay kanyang kimkim at dadalhin hanggang sa kanyang huling sandali ng kanyang buhay. Pagkat ang pinag-isa ng Diyos ay hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya po sa araw na ito, tayo po ay dadako po sa salita ng Panginoon. Nang nalikha ng Diyos, Bruce, ang lalaki po ang magtitimpla ng kape, hindi ang babae. Diba? Sino po ang nagbibigay kay Queenie, kay Ayan, para po kanya pong mapangasawa? Pwede po ba tumayo at kaway-kaway po sa ating pong audience? Yung mga babae, yan. Hindi, yung parents ng babae, yan. Sila po, salamat po. At buong puso niyo po bang ipinagkakalob si Queenie kay Ayan? Okay, maraming salamat po. Yung may bisitad po. At sa araw pong ito, ang salita ng Panginoon. And all I got was rejection after rejections. And due to that, nagkaroon ng subtle belief in me na baka nga, there's also a norm in our society that a man did not deserve to be loved hanggat wala pang napapatunayan, walang sariling bahay, walang sariling kotse, walang sariling trabaho. And yet, you see past all of that because you allowed me to pursue even though lahat ng yun, that time wala ako. All I have is the Lord. Thank you so much for loving a man from scratch like me. Thank you for believing in. Truly, every heartaches of the past are worth it dahil ikaw na ang kasama ko ngayon sa harap ng mga tao at ng ating Panginoon upang makasama ko sa buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. I know life here on earth will never be easy, but you won't have to face it alone anymore dahil magkasama na tayong haharap ito. O di pagkakaunawaan, ako pa rin yung kakampi mo. Truly, I'd rather lose an argument than to lose you, especially now that I cannot imagine life without you. Time might come na ang hirap mo nang mahalin due to your womanly hormones, number one, no? At sa kung ano pa mang dahilan. But be assured that I will still choose to stay, to be faithful, and continue to love you when that time came. May the Lord help me to take into practice the 1 Corinthians love, on where it says, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice whenever the truth wins. It does not rejoice whenever truth without. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Queen, I cannot promise you a life of luxury, but my goal for us is to be together in eternity. Together, hearing the Lord says, well done, my good and faithful servants. Truly, you are a friend, my lover, my suitable helper, and my Psalms 1:8, my wife who's fruitful like a grapevine, flourishing within our home. I am excited to wake up knowing that it's your beautiful face that I'll see every morning. Mahal na mahal kita, Queen. I am blessed to have you as my wife. Okay. Wait. Ano ba? Ano ba?
Hi, love. Ito na yung day na pinagdarasal lang natin, even nung both single pa tayo. Almost 2 years na tayong magkakilala. And sabi mo nga, I remember, Kuya Ayon pa yung tawag ko sa'yo noon. Who would have thought na yung kuya at dad ko sa life group, yun na pala yung the one ko. Iba talaga kumilos si Lord. I was just invited na mag-church sa His Life, Laguna. Hindi lang pala ako sinave ni Lord. Pinakilala niya din pala ako sa'yo. Imagine, parehas pa natin inaasar ang isa't isa sa mga crush natin. Yun pala tayo ang ending. Buti na lang nakinig ka kay Lord. Kasi kung hindi, edi wala kang Queenie sa harap mo ngayon. Anyway, kidding aside, praise God that He answered my prayers and it is one of those. I remember na hindi nawawala sa prayer ko about the one. Yung, Lord, man of God po sana. Yung dadalhin at ililid ako palapit kay Lord. Palapit sa Diyos. Looking back sa naging journey ko in my singleness, hinahanda na pala niya ako. Thank you, love, na di mo ako pinigay sa ibang life group, knowing all boys pala plano mong disciples. Thank you for pursuing and being brave, especially in our dating season. Alam mo naman yung naging mga pagtatampuhan. And sobrang baliktad yung personality natin. Expressive ka, nonchalant ako. Kaya thank you din kasi patient ka sa akin. You know, I'm not good at socializing. Mabilis maubos ang battery ko. And I choose to keep my problem sa sarili ko lang. And to be honest, I don't like people's promises. And you already know that. The reason. But this day is an exception. Love, tandaan mo. Lagi man tayo may tampuhan, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw ang aking palagi. Palagi kong aasarin. Palagi kong ihahatid at sundo. Palaging ipagdarasal at palaging mamahalin. I see Jesus in you. And because of you, mas lalo kong naramdaman yung pagmamahal niya sa akin at sa atin. As we become one, I will do my best with the help of the Holy Spirit to also live with you with Christ-likeness, just like how you show it to me. Mahaba pa ang journey natin, and praise God, we have each other's back. Let's grow together, not only physically, mentally, financially, but also most importantly, spiritually. Palakpakan po natin ang Connie. At kasama ang likat mo upang ikaw bilang lalaki mo yung parte ng pamilya, ikaw ang priest, protector, and provider ng iyong family. Ikaw magdadrive ng iyong pamilya, hindi ang babae. Yan ang simbolo niyan, ikaw papasako, puprotektahan mo siya at all times, at all costs. Dahil siya ay yung kaloob mula sa Panginoon. At ang cord naman ay nagsisimbolo ito ng walang hanggang na kabutihan ng Panginoon. Ito ay nagbubuklod sa inyo. Naalala ko yung sinabi ko, na ang cord po ay hindi po simbolo na pagkaayaw mo na sa asawa mo, bibigtihin mo na. Huwag mong gagamitin yung cord doon. Yan ay simbolo ng inyong pagmamahalan at ang walang hanggang pag-ibig sa inyo ng ating Diyos. At pagkatapos niya, narito ang salita ng Panginoon na nasabi sa Bible, siya ang liwanag ng ating landas. Kaya salita ng Panginoon na gawin yung gabay sa inyong buhay. Ang pagiging mag-asawa, ang pagiging magulang ay walang manual. Pero sa biyaya at gabay ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng wisdom at katalinuhan kung paano kayo makakapamuhay bilang mag-asawa. Meron pang isa, nasaan ba yung aras natin? Meron $100 bills na lang. So ang aras ay sumisimbolo, bagamat ito po ay puro coins. Dapat naalala ko, Pastor, ibinibigay ngayon dito yung mga blue bills, no? Ayun, ano na? Siguro bahala ng mga inong at ninang mamaya. Ito ay simbolo ng pagpapala sa inyong Panginoon ng walang hanggang biyaya at kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. That God will provide all your needs according to His riches in Christ Jesus. At ikaw ayan ay iyong buong katapatan na ibibigay sa asawa mo ang lahat ng iyong kikitain. Walang kickback. Pero yung tithes ibigay nyo kay Lord. At saka
Yung servant of God. Dahil sabi sa Bible, if you bless the man of God, God will bless you more. Ganun yun, tanggapin. So, wala pa tayong music dyan bago tayo mag-alis nito. Kaya manatili muna kayo dyan. Namnamin na muna ninyo na kayo nakaluhod sa harapan ng dambana ng Panginoon. Ayan, sa pagtatanggap po nila ay atin namang ihanda po ang ating mga pamunas. My message po to my parents po first. Ayun po. Mama and Papa, thank you po sa pagpapalaki niyo sa akin. Gusto ko pong malaman yung na lagi ko pong iniisip ang mga inaalay niyo po para sa akin. Yung pagmamahal at pangaral niyo po. Ilang taon po tayong hindi nagkasama at hindi niyo nasaksihan ang pagdadalaga ko. Pero alam ko pong mga oras na malayo pa sa amin na ilagi niyo kami inaalala. Nagkaroon man ng away at gulo sa pamilya natin. At dumating din sa punto na nagdamdam ako sa inyo. Tandaan niyo po na pinatawad ko na po kayo. Lubos po ako nagpapasalamat na nagkaayos kayo ni Mama bago siya nawala. At hindi niyo po ako hinayaan mag-isa. Maraming salamat po pa na hindi lang po ako yung minahal niyo, pati na rin po si Ayan. Huwag po kayong mag-aalala pa, hindi po ako mawawala sa inyo. Tutuparin ko pa rin po ang sinabi ko sa inyo 10 years ago na ako po ang mag-aalaga sa inyo. Para kay nanay at tatay naman po, maraming salamat din po sa pagtanggap niyo po sa akin. Alam naman po natin lahat na mabilis po yung mangyayari. Bago lang po kami na Ayan. Wala pa po kami 1 taon. Pero tinanggap niyo pa rin po kami. Lalo na po nung sinabi po namin sa inyo, sinabi po ni Ayan yung balak niya pong pagpapakasal sa akin. And sobra po ako nagpapasalamat sa pag-prepare niyo po sa kasal namin. Alam ko po na kulang pa ako sa oras. Actually, hindi po talaga ako po yung sinasabi natin na bride sa mundong ito na talagang ako yung naging busy sa pag-prepare and all po. Pero sobra po nagpapasalamat kasi andyan po sila nanay, si tatay. Lalo na po nay, sa pagsama niyo po sa amin sa binyan. Sobrang po kayo na-appreciate. Napakiramdam ko, nandiyan ulit si Mama. Almost 4 years po ako nawalan ng nanay. And nung nakasama ko po kayo sa binyan, nakaramdam po uli ako ng ina. Sobrang salamat po, Nay. Salamat po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko pa bububugyan or sasaktan si Ayan. Mamahalin ko po si Ayan katulad po ng pagmamahal niyo po. Maraming salamat po, Nay. As message to my parents, una sa nanay ko, alam mo na tayo madalas na hindi magkasundo sa bahay. Kasi magkaugali tayo eh. Alam ko, ang daming istorya na may mga nasabi tayo sa isa't isa na nakasakit sa bawat isa. Pero salamat kasi hindi nawala yung pagiging nanay niyo sa amin. Nakita ko kung paano niyo kami pinaghirapan, itaguin ni tatay, involved ako kung paano nagbenta sa school and all. Ngayon mas naiintindihan ko yung sakripisyo niyo. Salamat sa pagpapalaki sa akin. And huwag kayong mag-alala. Hindi man kayo yung lagi na maglalagay ng pulbo sa likod ko. Andiyan na si Queen.
Hindi, kasi paglalambing ko po yun sa magulang ko. Even though alam ko malaki na ako and all. And that's my way of showing na anak niyo pa rin ako. Ngayon sa tatay ko, salamat tayo. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin, third year high school, naglalakad tayo. Sabi niya lang, anak, huwag ka magbago. Salamat kasi kayo yung naging role model ko kung paano maging asawa, paano maging tatay. Hindi niyo kailangan ikahiya na mababa yung pinag-aralan niyo. I'm proud of you that you are my dad, you are my parents. Na napalaki niyo ako ng maayos. Totoo yun, mamimiss ko yung luto sa bahay. But rest assured, bibisita pa rin kami. Hindi ako mawawala sa inyo, totally. Pubuo na kami ng sariling pamilya eventually. And we're still considering your coaching, but please trust us as we make our own decisions. Rest assured na pinalaki niyo ako ng maayos. I have your guidance. And may it be your assurance na mag-work out yung aming marriage. Salamat po sa inyo. At kay Papa naman po, maraming salamat po na nung unang gabi pa lang na hinatid ko si Queen pa uwi, nung nagmano ako sa inyo, alam ko na yung pagtanggap niya sa akin. Salamat po sa buong pusong pagtanggap sa akin. I never imagined, especially that first night nung hinatid niyo ako, papuntang sakayan ng jeep galing sa inyo. I never imagined na ganun niyo ako papahalagahan katulad ng pagpapahalaga niyo kay Queen. And pangako po sa inyo na aalagaan ko po si Queen po, proteksyonan at higit sa lahat ililit sa Panginoon. And halos anak niyo na rin po ako dahil sa inyo po ako titira. And kailangan ko po yung guidance niyo. Especially, paano magkumpuni ng kung ano-anong mga bagay, pagbubuting team. That's one thing that I have to learn on. Maraming salamat po sa inyo sa aming mga magulang. Thank you. Maiksing panahon na naging kami ay sinabihan ninyo, andun yung paggabay ng Panginoon na i-provide niya lahat at hindi man magato. Salamat sa Panginoon. Nawa ay yung provision ng Panginoon, yung favor niya ay magkaloob sa inyo. Magsama kayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at yung huwag kayong makakalimot sa mga magulang. Lahat ng blessing pinagkakaroon namin sa inyo sa guidance din ng Panginoon. Binibigay namin sa inyo. Magsama kayo ng masaya at bumuo ng sarili niyong pamilya. Huwag kayong makakalimot na yung paggabay ng magulang laging naandyan. Pero rest assured na andun yung pagsuporta namin sa inyo. Okay. Sa inyong dalawa, bali, hindi pa nagsisimula bago pa lang nagsisimula yung laban yung dalawa. Kumbaga, yung pag-uugali nyo, hindi nyo kilala sa isa't isa. Ngayon nyo palang malalaman pag nagsama na kayo. Di ba? Isa lang sasabihin ko, yung baterya nyo, medyo habaan nyo pa. Hindi pwedeng maiksi. Dapat laging mahaba. Now, kung halimbawa may problema kayo konti, pwede nyo pag-usapan. At higit sa lahat, huwag nyo pagtatalunan ang pera. Now, ang pera na andyan lang yan. Kinikita yan. Pero yung pagkasama nyo, dapat lang huwag kayong papasakop sa pera. Yun lang naman. Sorry, hindi pa rin ako sanay. Sa akin lang, i-share ko lang ang nakapalagi ko yun. Dahil ako ay isang magulang, gusto kong mapabuti ang kanyang paglaki.
magandang buhay. Nandyan po kami, mga magulang na nagabay sa kanya. Hindi kami nagkulang sa disiplina sa kanila at magpayo sa kanila para lang mapabuti ang kanila na yan talaga yan maglaki. At tinis namin na kahit nang doon ako sa malayo, almost 10 years na wala ako sa kanila dahil ng ibang bansa ko, yun tuloy pa rin ang suporta ko sa kanila. At yun, natapos din sa pag-aaral dahil nandun na yung pangarap namin na matapos yung pag-aaral. At ang kanyang pag-aaral ay saksi at tunay na pag-aaral dahil nakikita sa ebidensya na awarded po siya sa school. Nagilibo siya isang magna cum laude, kaya proud ako parents. Yun ang nakamit sa akin. Ngayon, salamat at congratulations sa pagkatapos mo sa aral at saka sa inyo ayan, congratulations sa inyo dalawa. Marriage na kayo. Sa akin lang na magbuhay kayo ng maayos sa masaya dahil ito, nagbuhay kayo ng inyong pamilya. Nandiyan na po yung siyempre, habang buhay ninyo yan, wala na ang atrasan niya. Talaga ang harap niya. Nandiyan na yung pag-iunawaan, tulungan. At kung may kunting gusto, ayusin, pag-usapan, ikayin natin para maayos. Akin lang, walang away. Yun importante kasi hindi talaga maganda yung away at saka yung pride sa isa't isa. Dahil sagot talaga yan. Hindi nasisira ang samahan. Congratulations yung dalawa. Nandito lang kami mga magulang na magbibigay sa inyo. Maraming salamat. Kaya kumuha kayo at tanggapin niyo ito bilang mag-asawa, kasama na lingkod ng Panginoon, aming Diyos, pagpalain mo po ang pirasyo ng tinapay na ito na walang lebedura, na sumisimbolo sa walang bahid kasalanan na katawan ng Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang sa pamamagitan nito ay binuksan niya ang isang buhay at bagong daan natutungo sa iyong trono ng biyaya. Aming Ama, sa buhay po Panginoon ni Ayan at ni Debbie, pabayaan po Panginoon na maranasan nila na sila magandang pagpalad na lalapit Panginoon sa trono ng iyong biyaya sa pamamagitan ng pagkilala sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Sabay natin kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Pulo ng dugo ng Panginoon. Yahweh, aming Diyos, nato po Panginoon ang katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng datigis sa krus ng Kalbaryo na ginawa na ibinigay ng aming Panginoong Yeshua. Pagpalay po ito Panginoon at sa buhay ng mag-asawa ito, pabayaan po Panginoon ng iyong dugo ang magko-cover sa kanila sa kanilang pong paglalakbay, sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa at sa pamilya kanilang itatayo. Salamat po aming Ama, kinikilala po namin at binibigay sa iyo kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Ang buhay ay namumuhay mag-isa, ngayon po ay ating pinag-iisa. Bilang mag-asawa, Ayan, gusto kong patayin mo ang ilaw na meron ka. Sa panahon na Ayan na ikaw ay malungkot, nawawalan ng lakas, nawawalan ng pag-asa at mahina, mayroong Queenie na magbibigay sa iyo ng liwanag at gagabay at sasama sa iyo sa paglalakbay sa buhay. Pwede ba makisinig ka sa kanya? Queenie, pwede ba patayin mo sa iyo? Kaya ba? Queenie, sa panahon na ikaw ay nalulungkot, nag-iisa, hindi alam mo gagawin, ikaw ay don't know what to do, don't know what to say. Meron kang Ayan na pwede mong lapitan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sandali. Pwede mong buhayin. Ayan. Pakipot si Ayan, ayaw ah. Ayan.
ngayon kayo pareho ay merong lakas dahil sa inyong pagtutulungan, sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. Subalit sa sandali na kayo ay pareho mawala ng ilaw at kayo manghihina. Dahil ito'y dumating sa buhay may asawa na minsan niya talagang dona. Don't know what to say na naman, don't know what to do. Lalo na pag walang pera. Nandiyan ang mga bills, may mga sunod-sunod na problema, may mga sunod-sunod na hamon sa buhay. Pareho niyong patayin ang ilaw na meron kayo. Huwag niyong kalilimutan, meron pang isang mas malaking ilaw. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Jesus is the light of the world. Pag hindi niyo alam yung gagawin, huwag kayong maghihiwalay, huwag kayong mag-aaway. Maganda yung payo ng mga magulang. Huwag iwasan yung pag-aaway. Huwag kayong malilito, huwag kayong matatakot. Pagkat meron Diyos na pwede niyong pagkunan ng inyong lakas at inyong buhay. Pwede niyong sindihan nila. Ayan. Ang ilaw na meron kayo ngayon ay ilaw na hindi para sa sarili niyo lamang. Tulad na sabi ni Paul, ako'y nabubuhay ngayon. Hindi para sa sarili, kundi sa pananampalataya sa anak ng Diyos na namatay para sa akin. Nawa ang Panginoon na magbigay sa inyo ng tatag, ng lakas, ng kakayahan sa hamon ng buhay na inyong haharapin bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan tawagan ko po ang mga magulang, ang mga ninong at ninang na lumapit po tayo sa unahan sa ating pong pagtatalaga sa dalawang ito. And so our visitors will have a pictorial after the couple. Nakakaiyak pala to. Alright, next let's have the with the pastor. Couple with the pastor. Tapos nakakaba pala. Tapos naiyak pa pala na. Kakain na kami. Take your seat. Where's our Merienda, ninongs and merienda, ninangs? merienda muna. No? Nasaan na po sila? Ang ating ninongs and ninangs? Kailangan po makumpleto ang ninong and our ninang or else. Kung sino po ang kulang sa ninong or ninang, sila po ang magbibigay ng message mamaya. Alright? Kunyari po kulang sa ninong. So, yung ninong po ang magbibigay ng message mamaya. Okay, so kompletuhin niyo na po kung ninang at ninong kompleto na po. Except po sa mga absent na po talaga. Okay? Hintayin ko na lang po yung mga dito sa kabilang side. Yan, si Pastor Randy siguro lumipat na. Ayun, si Pastor Randy. Lumipat na siya. Palang video. Mrs. Medina, let's give them a round of applause. Come on everyone, louder! Ano mo yung narinig ko? Ano mo yung narinig ko? Ano po? Louder guys, louder! Please stop your glasses. Please stop your glasses. Ilang seconds? Ilang seconds po? 10? What? Grabe naman sa word. 10 seconds? Alright. Bride and groom, you will kiss for 10 seconds. 10 seconds po. 10 seconds. Wala pa, start pa eh. Start pa. 1, 2, 3, go.
And I would like to introduce myself. My name is Josue from Das Marinas and Carmona, Cavite. Kaya kasama mo si Alright, maraming salamat po. Saglit po na yan. Duha. Baby, when our falling and the next round begins, cause she have these. Sige po, kuya. Nainantay mo ng kaibigan, buhat na ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuhat natuto, na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo, ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Dahilan bakit dati mong inibig Nag-usa bang ating puso nagkasundo magsamahan. Tama na yan? Okay, pwede na yan. Nagsumpaan Okay na, dami. sa may kapal, walang iulan, naging utag na hahati. Sana'y di mabalik ang pag-ibig. Kay galing sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay natin maligay bukas. Sige. Bawat Dito na lang sa gitna. kayang nakapagin sa pangabay, di pa basta't ikaw Halo, halo. ako na Di mo nga ako pinapalo eh. ako'y sinusukat ng anumang Arcel, walang yan. Hindi ko nakilala to eh. Oh, gumaya ka sa akin eh. Kanina ko ako'y magkamuligan tuwing ako'y iyong hagkan. Umakiman sa aking muling katutunan. Once again, sa mga our visitors, friends, and family, bukas pa rin po ang ating photo booth until 7 p.m. Once again, hanggang 7 p.m. na naman po ang ating photo booth. So, habol na po. Tara na. Okay. Ah, si Green eh. Na, nag-release na. Kasi yung gagawin, yung ginawa nyo ngayon, at iniwan ng babae at ng lalaki ang kanyang amatina, at sila naging isa, gagawin din niya ng mga
po sa inyo. Kaya, kailangan kasama yon sa plano ng inyong buhay. Okay? Open nyo ang communication, trust and respect ay napaka-halaga. Muli sa inyong lahat, magandang gabi po, and once again, congratulations and best wishes. Kasama po yung aking team. Andiyan dyan po sa labas. Share po tayo. Ready? 3, 2, 1. Continue with the program. Dr. Dalia A. Loyola. Dumaan lang pala sila. Oh. And let's continue the message of our group. Bilang Mayor Dalia Loyola with her team, maraming salamat po sa inyong lahat. You really make time in spite of your busy schedule. And